Ang isip ng tao ay kayang makamit ang anumang kanyang maisip at paniwalaan. Ngayon, isipin mo kasama ko, kung totoo ito, bakit karamihan sa mga tao ay nananatili sa pareho nilang gawain araw-araw, nagrereklamo tungkol sa buhay, ngunit hindi umausad? Ang problema ba ay kakulangan sa motibasyon o may iba pa bang dahilan? Ang sagot ay maaaring magdulot ng kaunting pag-aalala sa iyo, ngunit maaari ka ring palayain. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang tunay na kaaway ay hindi ang kakulangan ng oras, pera, o mga oportunidad kundi ang paraan ng pag-isip mo? Manatili ka hanggang sa huli dahil ipapakita ko sa iyo kung ano ang kailangang baguhin ngayon. Ang totoo, karamihan sa mga tao ay gumugugol ng buong buhay nila sa paghihintay ng perpektong sandali. Naghihintay ng matinding motibasyon na parang isang kidlat ng inspirasyon ang bababa mula sa langit at biglang magbabago ang lahat. Pero hulaan mo, hindi dumadating ang sandaling iyon. Alam mo ba bakit? Dahil ang motibasyon ay hindi ang apoy na nagsisimula ng aksyon. Ito ang resulta ng aksyon. Una kang kikilos, pagkatapos ay darating ang motibasyon. Ilan na bang beses na nahuli mo ang sarili mo na nakatigil sa harap ng isang mahalagang gawain, alam mo nang eksakto ang dapat gawin pero naghahanap ng dahilan? Pagod ako ngayon. Hindi pa tamang oras. Bukasan ko na sisimulan. Ngunit ang bukas ay nagiging linggo, ang linggo ay nagiging buwan at pagdakay isang taon na ang lumipas. At ang buhay mo ay nananatili sa parehong lugar. Malinaw na sinabi ni Napoleon Hill na ang tagumpay ay para sa mga kumikilos kahit walang gana, hindi para sa mga naghihintay ng inspirasyon. Ang disiplina na gawin ang dapat gawin, kahit ano pa ang pakiramdam mo, ang tunay na pagkakaiba ng mga taong umuunlad at ng mga palaging nadidismaya. Malamang na napansin mo ito sa sarili mo. Isipin ang isang araw na ayaw mo talaga mag-ehersisyo, magtrabaho, o mag-aral. Pero pilit mong sinimulan. At 10 minuto pagkatapos, nasa tamang ritmo ka na. Ang enerhiyang akala mo ay wala ay nagsimulang dumating. At pagkatapos, naramdaman mong maganda dahil nagawa mo yon. Nangyayari ito dahil ang kilos ang lumilikha ng damdamin, hindi ang kabaligtaran. At ang trahedya ay marami ang hindi kumikilos dahil naniniwala silang hindi pa sila handa. Kailangan pa nila ng higit na tapang, oras, pera, o suporta. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na walang sinuman ang handa talaga? At ang mga hinahangaan mo, ang mga nagtagumpay ng malaki, ay nagawa ito dahil nagpasya silang simulan kahit hindi pa handa. Tingnan mo, si Arnold Schwarzenegger, nang umalis siya sa Austria na may napakasamang Ingles at pisikong iba sa karaniwang Hollywood, hindi siya naghintay ng imbitasyon. Siya mismo ang lumikha ng mga oportunidad. Sinimulan niyang mag-ensayo ng pag-arte, inayos ang kanyang accent, at hinanap ang maliliit na papel. At pagkatapos niyang kumilos, dumating ang motibasyon. Resulta: naging isang alamat siya sa pelikula at pagkatapos ay sa politika. Pinapatunayan ito ng agham. Isang pag-aaral mula sa University College London ang nagsabing tumatagal ng 66 na araw upang gawing isang otomatikong ugali ang paulit-ulit na gawain. Ibig sabihin, kahit sa simula ay nakararamdam ka ng pagtutol, kung magpapatuloy ka, mag-aangkop ang iyong utak at magiging natural ito. Ngunit kung hindi mo gawin ang unang hakbang, walang mangyayari. Ngayon ay kailangan mong itanong sa iyong sarili, ilang mga pagkakataon na ang iyong pinabayaan dahil hinihintay mo ang tamang motibasyon? Ilang magagandang ideya ang namatay lamang dahil sa katamaran? Ilang beses mong tiningnan ang buhay ng ibang tao, na naisin ito para sa iyong sarili, ngunit sa kailaliman ng iyong puso alam mong ang tanging hadlang ay ang iyong kawalan ng aksyon. At kung iniisip mo na, pero mas mahirap sa akin, hindi ko kayang magsimula, ipapahayag ko sa iyo ang isang hamon. Simple lang. Sa susunod na 5 minuto, gumawa ng maliit na hakbang patungo sa isang bagay na iyong ipinagpapaliban. Maaaring ito ay magpadala ng mahalagang mensahe, tumawag sa telepono, magsulat ng plano, o magsimula ng ehersisyo. Hindi mahalaga kung ano basta't mabasag ang katamaran. Dahil sa sandaling iyon, sa maliit na kilos na iyon, magsisimulang sumabay ang iyong isipan. At kapag napagtanto mo, nasa loob ka na ng laro. Iyan ang sikreto. Ang tagumpay ay para sa mga kumikilos, nag-aangkop, nagkakamali, at kumikilos muli, hindi para sa mga naghihintay ng perpektong pagkakataon o tamang mood. Dahil tulad ng sinabi ni Napoleon Hill, ang aksyon ang tunay na sukatan ng katalinuhan. At kung patuloy kang manonood lang ng buhay na dumaraan, naghihintay ng lakas ng loob, tandaan na ang tanging makakamit mo ay pagsisisi.
Kaya't magdesisyon ka ngayon. Hindi bukas. Hindi mamaya. Dahil bawat minutong nag-aatubili ka ay isang minutong mas malayo ka sa kung ano ang maaari mong buuin. At walang ibang gagawa nito para sa'yo. Magsimula ka na. Kahit walang gana. Kahit hindi mo pa alam lahat. Dahil ganoon talaga nagsisimula ang mga dakilang kwento. Ang pinakamalaking bilangguan ay hindi gawa sa bakal na mga rehas o konkretong pader. Nasa loob ito ng isipan ng taong natatakot kumilos. At iyan ang babala ni Napoleon Hill, ang mga nakatagong takot na kumokontrol sa ating mga desisyon, pumipigil sa ating mga pangarap, at sumisira sa kakayahan nating mabuhay ayon sa ating tunay na nais. Natukoy niya ang 6 na pangunahing takot: takot sa kahirapan, takot sa pagbatikos, takot sa sakit, takot sa pagkawala ng pag-ibig, takot sa pagtanda, at takot sa kamatayan. At alam mo ba ang nakakatakot? Lahat tayo ay hinaharian ng kahit isa sa mga ito, kahit hindi natin namamalayan. Ilang beses ka nang hindi nag-invest sa isang proyekto dahil iniisip mo, paano kung mawala ang lahat? Ilang beses kang nais ipahayag ang iyong opinyon, ngunit natigil ka dahil natatakot kang pagtawanan o batikusin. At yung promosyon sa trabaho na alam mong karapat-dapat ka, ngunit hindi mo inusisa dahil natatakot kang isipin ng iba na mayabang ka o mapagmataas. Ang mga boses na yon na sumisira sa iyo ang mga tunay na magnanakaw ng pagkakataon. Naranasan ni Hill ang lahat ng ito ng personal. Sa panahon ng Great Depression sa Amerika, halos nawala ang lahat sa kanya. Hindi lang pera. Nawalan siya ng katayuan, seguridad, at muntik nang mawalan ng pananampalataya sa buhay. Ilang araw siyang naglakad-lakad sa mga kalye ng Washington DC, walang direksyon, sumusulat ng mga malayang ideya sa mga bangko sa parke. Nagmumuni-muni tungkol sa mga natutunan niya mula sa mga pinakamatagumpay na tao sa kasaysayan na kanyang na-interview. At alam mo ang nangyari. Napagtanto niya na lahat ng mga taong iyon ay natutong kontrolin ang takot. Hindi sila walang takot. Nakasanayan lang nilang kumilos sa kabila ng takot. Sinasabi ko sa'yo, ano ang takot na pumipigil sa'yo? Napagtanto mo na ba kung paano ka hinahadlangan ng takot na ito na mabuhay ng buhay na maaari mong tahakin? Baka ito ang takot sa kahirapan na nagtutulak sa iyo na tanggapin ang mga trabaho o oportunidad na karaniwan lamang dahil naniniwala kang mas mabuti ang kahit paano kaysa wala. O kaya takot ka ba sa mga kritisismo na nagpapabago sa iyong mga ideya upang mapaligaya ang iba kahit alam mong ito ay pumipigil sa iyong pagiging totoo? O takot ka bang mabigo kaya hindi mo na sinusubukan? Sabi ni Hill, ang takot ay lumalakas kapag hindi ka kumikilos. At habang iniiwasan mo ang kinatatakutan mo, lalo lang itong lumalakas. Parang halimaw na lumalaki sa dilim. Ngunit kapag inilawan mo ito at kumilos, mapapansin mong mas maliit pala ito kaysa sa inaakala mo. Hindi ito isang maganda lang na teorya mula sa lumang aklat. Isang pag-aaral mula sa American Psychological Association ang nagsabi na 85% ng mga alalahanin natin ay hindi naman nangyayari. At kahit ang mga nangyayari ay hindi kasing laki ng inaasahan natin. Sa madaling salita, ang isip mo ay lumilikha ng mga nakakabahalang senaryo na kadalasan ay hindi naman magaganap. Gusto mo ng halimbawa? Si J.K. Rowling, ang may akda ng Harry Potter, ay tinanggihan ng 12 mga tagapaglathala bago niya nailathala ang kanyang unang libro. Isipin mo kung nakinig siya sa takot sa kritisismo o sa takot sa kahirapan na bumubulong sa kanya na sumuko na at maghanap na lang ng ligtas na trabaho. Hindi malalaman ng mundo ang isa sa mga pinakabinabasang serye sa kasaysayan at hindi siya magiging isa sa mga pinaka-impluwensyang babae sa buong mundo. Mapanganib ang takot dahil nagkukunwaring ito ay katwiran. Sasabihin ito sa iyo, mas mabuting maghintay pa. Baka sa susunod na taon. Siguro kapag naging maayos na ang lahat. At dito mo naiiwan ang pagkakataon, nawawala ang tamang panahon, at nauwi sa pagsisisi. Ilang pagkakataon na ba ang pinakawalan mo dahil sa pagiging maingat na nagkukunwaring takot? Ilang relasyon, paglalakbay, negosyo, o ideya ang inilagay mo sa limbo bago mo pa man subukan? Sabi mismo ni Hill, ang pinakamalakas na kapangyarihan ng takot ay hindi ito bigla ang sumasalakay. Dahan-dahan itong pumapasok, dahan-dahang nananatili, at kapag napansin mo na, hindi ka na makagalaw. Kung ganito ang nangyayari sa iyo, tandaan mo, ang lunas ay hindi ang alisin ang takot. Ang lunas ay ang kumilos kahit na may takot. Ang lakas ng loob ay hindi kawalan ng takot. Ang lakas ng loob ay ang kumilos sa kabila ng takot.
Hindi mo kailanman maiiwasang makaramdam ng takot. Ngunit maaari mong sanayin ang iyong isip na kumilos kahit ganoon. Kaya ngayon, gusto kong tignan mo sa loob mo at tukuyin kung ano ang takot na pinakamalakas sa buhay mo. Pangalanan mo ito. Harapin. At magpasya na ngayong araw ay gagawa ka ng isang maliit na hakbang laban sa takot na yon. Kung takot ka sa kritisismo, ipahayag ang ideya mo. Kung takot ka sa pagkabigo, mag-enroll sa kursong iyon. Kung takot ka sa kahirapan, maghanap ng bagong pagkakakitaan, kahit na ito ay pagbebenta ng isang bagay na kaya mong gawin. Dahil ang tanging pagkakaiba ng mga taong nakakamit ng hindi pangkaraniwan at ng mga taong nakakulong sa karaniwan ay natutunan ng una na kumilos sa kabila ng takot, habang ang huli ay naghihintay na mawala ang takot bago magsimula. At ang araw na yon, kaibigan ko, ay hindi kailanman darating. May isang napakasimple at napakakalaswang dahilan kung bakit maraming tao ang buong buhay ay abala, ngunit walang laman ang nararamdaman. Nagtatrabaho, nag-aayos ng problema, nag-aapula ng apoy, ngunit parang walang nararating. At ang dahilan na ito ay may pangalan, kawalan ng malinaw na layunin. Si Napoleon Hill ay matindi sa pahayag na ito. Sabi niya, ang unang batas ng tagumpay ay ang pagkakaroon ng isang malinaw, tiyak, at tiyak na pangunahing layunin. Kung wala ito, ang kahit anong hirap ay nagiging dahilan para sumuko, ang kahit anong distraksyon ay nagiging prioridad, at ang kahit anong palusot ay ginagamit para ipaliwanag ang pagkabigo. Pumunta ka muna sa sarili mong isip kapag gumising ka sa umaga, alam mo ba kung bakit ka bumangon? Alam mo ba kung saan mo gustong ilaan ang iyong lakas, oras, at mga gawain? O gumigising ka lang kasi kailangan, nagtatrabaho kasi obligado, at umuwi ka na umaasa na sa hinaharap ay magiging maayos ang lahat? Ang totoo, kung walang malinaw na layunin, nagiging pasahero ka lang ng sarili mong buhay, hindi ang nagmamaneho nito. Natutunan ito ni Hill hindi lang sa pag-aaral ng mga pinakamatagumpay na tao noong kanyang panahon, kundi pati na rin sa kanyang sariling karanasan. Sa kanyang kabataan, nagtrabaho siya bilang isang mamamahayan. Dito niya nakilala si Andrew Carnegie, ang magnate ng bakal, na hinamon siya na ilaan ang 20 taon ng kanyang buhay para pag-aralan ang mga pinakamahuhusay na tao sa kasaysayan upang matuklasan ang sikreto ng tagumpay. Alam mo ba kung ano yon? Layunin. Maaari sana niyang tanggihan. Maaari niyang sabihin na delikado iyon, na kailangan niya ng permanenteng sahod at seguridad. Pero tinanggap niya. At ang desisyong iyon ay hindi lang nagbago ng kanyang kapalaran, kundi pati na rin ng milyon-milyong tao sa buong mundo na hanggang ngayon ay nagbabasa ng kanyang mga libro at sumusunod sa kanyang mga aral. At narito ang mahalagang bagay, ang layunin ay hindi yung abstraktong bagay na maganda tingnan sa Instagram. Ang layunin ay isang direksyon. Isang malinaw na pangitain kung ano ang gusto mong makamit at higit sa lahat, kung ano ang handa mong isakripisyo para marating ito. Dahil kung wala ito, ang bawat problema ay nagmumukhang napakalaki, at ang bawat madaliang daan ay napakaakit-akit. Isang perpektong halimbawa nito ay ang kwento ni Steve Jobs. Nang siya ay tanggalin mula sa sariling kumpanya, ang Apple, maaari sana siyang magreklamo at magpadala sa sarili. Pero hindi. Nagset siya ng bagong layunin, maging mahalaga muli. Nilikha niya ang Next, nag-invest sa Pixar, at makalipas ang ilang taon, bumalik siya sa Apple, binuhay muli ang tatak at ginawang pinakamahalagang kumpanya sa mundo. Lahat ng ito ay dahil malinaw sa kanya kung saan siya pupunta, at kahit ang isang public at nakakahiya na pagtanggal ay hindi siya napigilan. At kung iniisip mo na hindi ito para sa'yo, nagkakamali ka. Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard Business Review, ang mga taong may malinaw na layunin ay 42% na mas malamang na maging mas kontento, produktibo, at emosyonal na balanse. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Hindi lang ito tungkol sa pera o status. Ito ay tungkol sa kapayapaan ng isip. Tungkol ito sa paglalapag ng ulo sa unan at maramdaman na may saysay ang araw. At hindi kailangang napakalaking layunin ito para baguhin ang mundo. Maaaring bayaran ang mga utang sa loob ng isang taon. Maaaring bumili ng sariling bahay. Maaaring makamit ang financial independence sa loob ng 5 taon. Ang mahalaga ay malinaw, nasusukat, at mahalaga ito para sa iyo. Kasi kung wala ito, ang buhay ay nagiging paulit-ulit na gising, trabaho, bayad ng bills, at ulit-ulitin. At alam mo ang mas masahol pa. Nagsisimula kang paniwalaan na normal ito, na ganito talaga para sa lahat, na walang mali dito. Pero meron.
At nararamdaman mo ito sa kailaliman ng puso mo tuwing nangangarap ka ng isang bagay at sa sandaling sumunod ay itinakwil ito dahil iniisip mong sobra itong laki, sobra itong hirap o sobra ng huli. Kaya ngayon, bago ka magpatuloy sa iyong araw-araw na gawain, gusto kitang imbitahan. Kumuha ng papel at panulat o ang notes app sa iyong telepono at isulat ang iyong pangunahing layunin para sa susunod na 12 buwan. Hindi mo kailangang sabihin sa iba. Pero isulat mo. Ilagay mo sa papel. Sapagkat kung mananatili lamang ito sa iyong isipan, malulunod ka sa gitna ng mga alalahanin, mga responsibilidad, at mga takot. Kapag ginawa mo ito, may isang makapangyarihang bagay na nangyayari. Nagsisimulang salain ng iyong isip ang mga impormasyon, mga oportunidad, at mga tao na konektado sa layuning ito. Parang may radar na nagsisimulang gumana. At bigla, ang mga bagay na dati ay hindi mo napapansin ay nagkakaroon ng kahulugan. Sinabi ni Napoleon Hill na ang matinding pagnanais ang simula ng lahat ng tagumpay. At ano nga ba ang matinding pagnanais kung hindi isang malinaw, tiyak, at masigasig na layunin? Kung wala ito, hindi ka kikilos ng sapat. Hindi mo matiis ang mga kritisismo, ang mga paghihirap, at ang mga pagkabigo. Ngunit sa tulong nito malalampasan mo ang anumang pagsubok. Sapagkat ang may malakas na bakit ay kayang tiisin ang anumang paano. Kaya magdesisyon ka na ngayon. Bago pa lumipas ang isa pang araw at magpatuloy kang mabuhay na parang otomatiko lang. Dahil sa huli, may dalawang uri lamang ng tao, yaong may layunin at yaong nagtatrabaho para sa layunin ng iba. Piliin mo kung saan ka naroroon. Kakaunti lamang ang nakakaramdam nito, pero ang tunay na humuhubog sa iyong buhay ay hindi lamang ang iyong mga desisyon, ang iyong pag-aaral, o kung gaano ka kasipag magtrabaho. Higit sa lahat, ito ay ang mental na kapaligiran na iyong ginagalawan. Mariing sinabi ni Napoleon Hill na ang hindi nagpoprotekta sa sariling isip ay nagiging bihag ng mga iniisip at impluensya ng iba. At ang katotohanan, karamihan sa mga tao ay napapalibutan ng mga stimulus, balita, opinyon, at mga usapan na, kahit hindi namamalayan, nagpapahina sa tapang, sumisira sa mga plano, at nagpapaliit ng pananaw sa hinaharap. Mag-isip ka ng saglit, sino ang 5 tao na pinakamalapit sa iyo? Anong uri ng mga pag-uusap ang kanilang pinapalago? Kanino sila nagkakalat ng masasamang salita? Ano ang iniisip nila tungkol sa pera, tagumpay, at kaligayahan? Dahil kahit hindi mo gustong gawin, nagsisimula kang tanggapin ang mga paniniwalang ito. Tinawag ito ni Hill na mental contagion. Sinabi niya na ang nangingibabaw na mga pag-iisip ng mga tao sa paligid mo ay hindi maiiwasang makaapekto sa iyong mental na dalas. At hindi ito mistisismo. Ito ay purong neuroscience. Isang pag-aaral mula sa University of California ang nagpakita na ang antas ng kaligayahan, tagumpay, at pinansyal na asal ng isang tao ay direktang proporsyonal sa 5 pinakamalapit sa kanya. Ito ay dahil ang utak ng tao ay sosyal na nakaprogram upang umangkop sa grupo. Isa itong mekanismo ng sinaunang kaligtasan. Kung maliit ang iniisip ng grupo, maliit din ang iniisip mo. Kung nagrereklamo ang grupo, nagrereklamo ka rin. Kung madaling sumusuko ang grupo, titigil ka rin. Napakalinaw ng pagkaunawa ni Napoleon Hill dito kaya isa sa mga pinakamahalagang rekomendasyon sa Think and Grow Rich ay ang pagbuo ng isang mastermind group, isang alyansa ng mga isip na may magkakatulad na layunin, na kayang palakasin ang isa't isa at hadlangan ang mga nakasasamang impluensya. Naniniwala siya na ang pagprotekta sa isip ay mas mahalaga kaysa sa pagprotekta sa anumang material na ari-arian. Dahil kapag nasira ang isip, nawawala ang lahat. At higit pa rito, mahalaga ang iyong mental na dieta hanggat o higit pa sa pisikal na dieta mo. Anong klaseng nilalaman ang iyong kinokonsumo? Anong mga profile ang sinusundan mo? Anong mga channel ang pinapanood mo? Ilang beses ka ba sa isang araw na nakararanas ng mga negatibong balita, chismis, trahedya, o mga taong nagrereklamo? Sinabi ni Hill na ang bawat paulit-ulit na pag-isip ay nagiging paniniwala. At bawat paniniwala ay humuhubog ng kilos. Sa ibang salita, kung pinapakain mo ang iyong sarili ng takot, kritisismo, inggit, at pesimismo, iyon ang magiging iyong realidad. At hindi ito simpleng magandang pilosopiya lang. Isang matibay na halimbawa ay si Mike Tyson, ang pinakamabatang kampiyon ng mundo sa mabigat na timbang na boxing. Kapag may mga mabubuting tagapayo sa kanyang tabi, nakatuon si Tyson sa pagsasanay at disiplina sa pag-isip, kaya siya ay hindi mapipigilan.
Ngunit nang makisalamuha siya sa mga taong makasarili, mga papalabi, at mga emosyonal na parasitiko, bumagsak ang kanyang karera. Inamin mismo niya na ang nakakalason na kapaligirang mental at ang pagkawala ng kontrol sa mga impluensya ang pangunahing dahilan ng kanyang pagbagsak. Kaya taos puso kitang tinatanong, sino ang humuhubog sa iyong isipan ngayon? Sino ang pinapayagan mong makaapekto sa iyong mga desisyon, paniniwala tungkol sa pera, tagumpay, at kung ano ang nararapat sa iyo sa buhay? Dahil kung mga negatibo, mediocre, o tamad ang mga tao sa paligid mo, walang saysay ang mangarap ng malaki. Hindi mo namamalayan ay sisirain mo ang sarili mo. Kaya ang unang hakbang ay ang paggawa ng emosyonal na paglilinis. Tukuyin kung sino ang mga tao, nilalaman, at kapaligiran na nagpapahina, sumisipsip ng lakas mo, at sumisira sa iyong tiwala sa sarili. Unti-unting bawasan ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Palitan ito ng mga babasahin, mga video, mga pag-uusap, at mga pakikipagsalamuha na huhamon sa iyo na mag-isip ng mas malaki, magtanong sa iyong mga palusot, at maglagay sa iyo sa isang mabuting uri ng pagkabagabag. At kung iniisip mong sobra naman ang putulin ang ugnayan sa ilang tao, alalahanin ang payo ni Hill, pangalagaan mo ang iyong isipan na parang ito ang iyong pinakamahalagang yaman. Dahil ito lang ang unikong ari-arian na walang makakakuha maliban kung papayagan mo. At karamihan ay pumapayag. Pumapayag dahil natatakot silang magmukhang mayabang, natatakot silang mag-isa, natatakot silang makasakit ng damdamin. Ngunit may isang bagay na kakaunti lang ang may lakas ng loob sabihin, wala kang utang na loob sa mga sumisira sa iyong pag-unlad. Hindi mo kailangang panatilihin ang mga relasyong nagpapaliit sa iyo. May karapatan ka at tungkulin kang palibutan ang sarili mo ng mga taong at ideyang nagpapalago sa iyo. Kaya gumawa ka ng pangakong ito sa sarili mo. Pumili ka ng isang negatibong tao na negatibo ang impluensya sa iyo at bawasan ang pakikipag-ugnayan sa loob ng susunod na 7 araw. Maaari itong personal o sa social media. Sa halip, pumili ng isang inspiradong nilalaman, libro, video, o tao na susundan. At obserbahan mo ang mga pagbabago. Dahil tulad ng ipinakita ni Hill, ang maliliit na pagbabago sa iyong mental na kapaligiran ay nagdudulot ng malalalim na pagbabago sa mga resulta ng buhay. Nagbabago ang panlabas na mundo kapag protektado ang panloob na mundo. At ang pagprotekta sa isipan ay hindi luho, ito ay isang pangangailangan para sa mga nais makamit ang mga bagay na karamihan ay hindi kailanman susubukan. Ang aksyon ay nauuna sa motibasyon. Ang naghihintay na maramdaman ang pagnanais na magbago ay hindi kailanman magbabago. Ang naghihintay ng tamang sandali ay hindi kailanman magsisimula. At ang napapalibutan ng maliliit na tao ay mabubuhay ng maliit na buhay. Ang lahat ng narinig mo dito ay may kabuluhan lamang kung gagamitin mo ito ngayon, bago pa man subukan ng isipan mong kumbinsihin kang hindi. At kung narating mo ito, binabati kita. Mas nauna ka na sa maraming tao na sumusuko sa kalagitnaan ng daan. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. May isa pang hakbang na naghihintay sa iyo. I-click mo na ang susunod na video na lumalabas sa iyong screen. Dito, tataas ang iyong antas ng karunungan at matutuklasan mo kung paano maging 1% na mas mahusay kaysa sa kasalukuyan mong sarili. Sapagkat ang pagkakaiba ng nangangarap at nagtatagumpay ay nasa maliit na 1% ito araw-araw. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang dito, at magkita tayo sa susunod na video. Sama-sama tayo.